Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Attorney Enzo Bunyog. Napapanood rin tayo sa ating bagong Facebook page, ang Informador. Dito po, ang pagkakaiba dito sa YouTube channel ko na ito na Attorney Enzo Bunyog at sa ating bagong Facebook page na Informador, dito pumipili ako ng mga tatlong topics para medyo mahaba-haba yung ating talakayan at medyo tuloy-tuloy. At iba, medyo marami-rami ang ating mapag-usapan. Ah, tatlo ngayon ang topics na napili ko. Una, si Sara Duterte ba bilang nakaupong vice presidente, impeachable officer, pwedeng imbestigahan at i-prosecute ng ombudsman? O yan, pag-uusapan natin yan. Pangalawa, parang nakapahamak yata ang banta ni Pulong. Nakapahamak yata yung banta ni Pulong sa may apila si Kaufman sa pag-reject ng ICC sa interim release si Duterte, pero mukhang nakapahamak yung banta ni Pulong. O ito, may kumakalat sa social media, parang may mga disgustado o diskontentado kay Kaufman sa kampo ng mga Duterte. Parang lalo na nung madina yung request sa interim release. Kasi parang pinaasa sila. Ngayon, ilalaglag na ba si Kaufman? Yan, pag-usapan natin. Okay. O sige, ito. May mga tanong. Si Sara ay impeachable officer. So matatanggal mo lang ang impeachable officer, mga matataas na opisyal yan, presidente, vice presidente, yung mga justices ng Korte Suprema, ombudsman, commissioners ng COMELEC, hindi mo yan pwedeng tanggalin sa simpleng simpleng mga reklamo. Hindi, impeachment. Impeachable official sila eh. So sa impeachment lang sila matatanggal. So dahil hindi sumulong yung impeachment ni Sara sa Kongreso, yung isang nakikita ngayon na option, ombudsman. Kasuhan sa ombudsman, si Sara Duterte. Imbestigahan ng ombudsman at kung kinakailangan, i-prosecute ng ombudsman. Kumbaga ang ombudsman ang mag-initiate ng kung criminal case o anuman, administrative case laban kay Sara. Kasi kung hindi nga umubra yung impeachment, di yung ombudsman na yung gagawin ng ombudsman ang aasahan ngayon. Yan yung Ngayon tinanong si yung bagong ombudsman, si Boying Rimulya tungkol diyan. Actually, ang nagtanong sa kanya sila Tunying Tabernas kasi Jerry Bahan ng DCRH. Tinanong siya, direktahan, point blank. Pwede bang imbestigahan at kasuhan o i-prosecute ng ombudsman ang sitting vice president considering na impeachable official siya? Ang sabi kasi ng dating ombudsman, si Martires, hindi raw pwede. Hintayin daw munang matanggal siya sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment o kaya matapos yung kanyang termino. Yun daw. Pero hanggat daw sitting or nakaupong vice presidente yan, hindi raw pwede yan. Yun ang sabi ni Martires. Pero iba naman yung paliwanag ni Rimulya. Sino ngayon ang masusunod? Ay di natural, ang masusunod yan yung kasalukuyan ng ombudsman. Nung panahon ni Martires, siyang masusunod. Yan yung stand niya eh. Pero ngayon, hindi na siya ombudsman. Tapos na. Di kung ano naman ngayon yung stand ng ombudsman, yan yun. Tulad din yan yung policy ni Martires dati. Di ba yung policy ni Martires dati, tungkol sa SALN, hindi pwedeng ibukas sa sino mang gustong humingi ng SALN ng public official. Hindi pwede. May mga restrictions. Panahon ni Martires. Ay kay Rimulya iba naman. Sabi ni Rimulya, ibubukas ang mga SALN. O ganun din yan sa issue ng pwede bang imbestigahan at kasuhan si Sara? Sitting vice president siya na impeachable official. Kay Martires hindi. Kay Rimulya sabi niya pwede. Ang paliwanag ni Rimulya, hindi siya pwedeng tanggalin
sa pamamagitan ng kaso ng ombudsman. Pero pwede siyang imbestigahan. Kaya yung mga salin niya, yung mga bank accounts niya, pwede yang imbestigahan ng ombudsman. At pwede siyang i-prosecute. Hindi lang siya pwedeng matanggal sa pwesto. Hindi lang siya pwedeng matanggal sa pwesto. Kasi matatanggal lang siya sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment kasi impeachable official siya. So yan yun. Yan yung malinaw na paliwanag ni Boying Rimulya, mga kabunyog, mga kababayan. Oh. Kaya ano yun, at least ano na, categorically in-address na ni Rimulya yung issue na yan. Nasa kapangyarihan ba ng ombudsman ang pag-imbestiga at pag-prosecute kay Sara considering na sitting vice president siya? Yes, sabi ni Boying Rimulya. Parang nakikita natin na ganyan ang gagawin nila Rimulya. Kung ganyan yung sagot niya sa tanong na yon, di ganyan ang gagawin niya. Ganyan ang gagawin niya. Abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Yung sinabi ni Pulong Duterte, yung reaksyon ni Pulong Duterte na ang reaksyon ni Pulong Duterte ay sabi ni Pulong, dapat yung mga may kagagawan daw ng kidnapping or pagkidnap sa kanyang ama, yung mga sangkot daw doon, mananagot din kayo. Parang may halong pagbabantay. Mananagot kayo. Lahat ng mga nakakumit na hangkot sa pag-kidnap sa kanyang ama, mananagot kayo. Ito yung reaksyon ni Pulong matapos ilabas yung desisyon ng ICC na rejected yung warrant of arrest, ay yung interim release. Yan yung reaksyon ni Pulong. Galit siya. Nagbanta siya. Hindi nila palalampasin. Mananagot daw. Ngayon ang problema ganito. Nag-appeal si Kaufman. Inappeal ni Kaufman yung interim release. Yung na-deny na interim release, inappeal niya sa ICC. Ngayon, pag nag-appeal ka sa ICC, ipapakiusap mo sa ICC na mali yung kanilang erroneous nga yung kanilang mga sinabi, mali yung kanilang nakita, hindi totoo yun. Ang problema, makakarating din sa ICC itong sinabing ito ni Pulong. So ibig sabihin, ang problema kasi dito sa pamilya Duterte, gusto nilang ipakita sa ICC na persecuted sila, inaapi sila, wala na silang kapangyarihan, mabait sila. Pero kabaliktaran itong mga sinasabi nila. Katulad yan, yung sinabi ni Pulong, may halong pagbabanta. Di ano na naman ang sasabihin ng ICC niyan? Ay mahirap talagang i-grant ang interim release nito. Mahirap talagang i-grant ang interim release nito. Makapangyarihan pa masyado ang pamilyang ito. Tingnan niyo kung paano magsalita si Pulong Duterte, yung anak niya na congressman. Nagbabanta. Kumbaga hindi kinakakitaan ng kumbaga nakikita ng ICC, iba yung mga sinasabi ni Kaufman doon sa kanyang sinasubmit sa ICC kaysa doon sa aktual na nakikita ng ICC. Nakakarating din naman sa ICC yung mga ganyan eh. Yun ngang statement ni Sara na itatakas nila si Duterte. Yung statement nila na paulit-ulit nilang sinasabi na ang gusto ni Duterte makabalik ng Davao. Yun, nagkamali si Kaufman doon. Ang yung nakuhang country na magho-host kay Duterte ay halimbawa the Netherlands. At pwede sa the Netherlands na i-house arrest siya. Okay. Pero ang problema, mukhang hindi lang naman house arrest ang plano ng mga Duterte. Ang plano nila, pag nag-grant ang release nito, interim release, itatakas nila papunta ng Pilipinas kasi ang gusto talaga ni Duterte sa Davao. Saan yun nakikita? Sa paulit-ulit na sinasabi ni Sara. Sa paulit-ulit na sinasabi nila Bongo, nila Bato, na ang gusto lang naman daw ng dating presidente ay makauwi ng Davao. Sabi ng ICC, so hindi naman pala doon sa host country na tulad ng the Netherlands. Pipilitin niyang makatakas. Pwedeng hindi siya makatakas sa kulungan doon sa loob ng ICC. Pero pag naka-house arrest na siya,
Pwede niya nang magawa yan na makabalik ng Davao. Mawawala na yan sa kontrol ng ICC. Hindi na yan sisipot sa hearing ng ICC. Yan yun. Kaya ang nagpapahamak sa kanila, yung mga ano nila pagiging madaldal din nila. O ngayon na naman, may apila si Kaufman. Ha? Inaapil niya na hindi totoo yung mga pangamba ng ICC, yung mga kinakabahala ng ICC, hindi totoo yun. Ha? Pero ngayon, mayroon na namang sinabi si Pulong, kasasabi lang, oh, lumabas yan sa mainstream media, anong sabi ni Pulong? Na magbabayad ang mga may kagagawan sa kidnapping ng kanyang ama. ano, ano na naman yan? Oh, makakarating na naman yan sa ICC. Yun ngang sinabi ni Duterte na sabi ni Duterte, pag nanalo uli akong mayor, dudublihin ko kung ano yung nangyari sa Davao City. Ibig sabihin yung mga Davao Death Squads, yung mga Davao killings, dudublihin niya. Kasi sabi niya wala siyang nakikitang mali sa ginagawa nila sa war on drugs. Tama lang yun. So, ay yun na nga yung dahilan kaya siya kinasuhan sa ICC. Na, sa tingin ng ICC, mali yung mga ginawa na war on drugs. Kasi maraming pinatay, extrajudicial killing. Tapos sasabihin ni Duterte, pag nanalo siyang mayor, dudublihin niya pa yung mga dati niyang ginawa. Ay, talagang wala. Kaya ang nagpapahamak dito, ngayon, yung apila ni Kaufman ay madidismiss, maano naman yun. Wala na namang silbi yung apila niya. Bakit? Yung mga reaksyon na tulad nitong sinabi ni Pulong, ito yung makakasira ng apil na yun. Mas napapahamak pa dahil dito sa banta ni Pulong. Oh, mayroon akong nababasa na parang si Trixie Angeles, si attorney Trixie Angeles, yung DDS na vlogger din, na dating press secretary ni Marcos pero nag-resign. O ngayon, aktibo sa DDS ulit. Sinishare niya, parang may sinishare siya doon na mayroong mga mayroong pagtingin ang mga DDS na hindi na maganda para sa kanila si Kaufman. Kasi parang tama ba ang ginagawa ni Kaufman? Parang yun na yung pinag-uusapan. Tama yung ba yung ginagawa ni Kaufman? Effective ba si Kaufman bilang lawyer? parang palpak, parang walang nangyayari at lalo na ito na-deny pa yung interim release. Umaasa sila diyan. Si Roque nga, sabi ni Roque 100%. Yung mga DDS naghihintay na. Hintayin nyo na lang. Makakauwi na si Tatay Digong. O kasi ang iniisip nila mayroon ng country na willing mag-host. Pangalawa, mayroon ng resolution yung Senado in support sa house arrest ni Duterte. Parang para sa kanila kumpleto Ricados na. Ang problema parang pinaniwala lang sila ni Kaufman sa wala O tapos biglang lumabas ang desisyon ng ICC. Reject. Denied. So ngayon, yung tiwala ng mga DDS kay Kaufman sa social media, makikita mo parang wala. At ang mga Duterte, pamilya Duterte, tahimik. May comment ba si Sara? Di ba wala? Parang siguro hindi lang natin alam yung mga nangyari sa kanila. Sabi ni Sara, pinaasa mo lang kami. Pinagod nyo pa kami maghanap ng di ba? Pumunta pa siya ng kung saan-saang bansa si Sara. Pumunta ng Australia, na-intriga pa nga siya doon. Kasi nung pumunta siya ng Australia si Sara, kakausapin niya sana yung foreign minister doon. Hindi naman siya pinagbigyan. Anong sadya niya doon? Ay ang sadya doon, kikiusap nga na yung tanggapin ng Australia. Ay nagdesisyon na kaagad ng Australia, hindi sila. Tapos naghanap kung saan-saan, finally may bansang tumanggap. The Netherlands yata. Pinagmalaki ni Sara yon. Good news. Mayroon ng bansang willing tumanggap kay FPRRD. Dituwa na si Sara. Parang na-accomplish na yung requirement. Kasi ang problema sa kanila, parang sa kanila, yun na lang yung kulang, yung bansang tatanggap. Tapos may support pa yung mga senador nila at mga DDS na senador. Napasama pa sila Lacson, sila Loren Ligarda. Doon sa house arrest ni Duterte na maawa naman daw, humanitarian considerations. Maawa naman daw kay Duterte. Kaya
yang ano diyan mga kabunyog, mga kababayan, so ang nangyari, um, ano ito, sa tingin nila in the bag na. Kasi parang pinaasa na sila ni Kaufman, eh. Ang lumabas hindi, eh, denied. So ngayon tahimik si Sara, hindi nagko-comment. Eh, alam niyo naman si Sara, kaganyan. Pa parang yatang, ano ba Attorney Kaufman? Talaga bang ano, tingin mo ba tama yung mga ano mo? Sabi mo parang in the bag na yan. Oh, ay na-deny. So ngayon may mga nagtatanong, tama pa ba? Dapat pa bang i-retain o ilaglag na si Kaufman bilang ano? Ay ang napagkaisahan naman doon ng mga DDS sa palitan nila ng idea, pamilya pa rin ang magdedesisyon. Wala naman silang say diyan, siyempre followers lang sila. Siyempre yung pamilya ang magdedesisyon kung okay pa ba si Kaufman o hindi, may tiwala pa ba sila o wala na. Ay hindi rin naman natin alam ano ba talaga ang ang ano ng pamilya. Hmm. Si Kaufman, tahimik din, hindi masyadong nagdadada ngayon. Biglang tumigil sa pagdadada. Parang katulad ni Sara Duterte, tumigil din sa pagdadada. Pero sa hanay ng mga DDS pa may nagki-question, maasahan pa ba si Kaufman? Magaling ba talaga yan si Kaufman? Eh, mayroon pang kinakantyawan pa ng mga anti-Duterte na anong sabi ni Trillanes? Sabi ni Trillanes, unawain nyo na lang si Kaufman, nagtatrabaho lang yan. Parang wala namang mawawala si Kaufman. Kung denied man yung interim release, kung denied man, eh kumikita pa rin naman siya, sinisweldohan naman siya, eh. Ha? Ang taas pa naman ng bayad niyan. Oh, yan yung ano, ang mahal ng bayad. Oh, kaya parang mababawasan ng ano eh, pera ng Duterte. Siyempre ayaw nilang mabawasan yung mga pera nila. Gagastusan sila ng malaki. Eh, nung una yata, parang buo yung tiwala kay Kaufman. Eh ngayon parang biglang humina ang tiwala, eh. Kaya lang wala naman silang magagawa. Anong gagawin nila? Papalitan si Kaufman. Sinong ipapalit? Oh, eh, pero ah, ito naman kasing si Kaufman, kung makapag-project si Kaufman, akala mo naman, siguradong sigurado na yung kanyang interim release, eh. O kaya, umasa na doon yung mga Duterte. Umasa na yung pamilya, umasa na yung mga supporters. O, kaya, o, ang problema, nauwi sa wala. Grabe lang yung ano, parang grabe yung paasa. Kaya ngayon, yung mga DDS, may mga nagbuboses. O, ano, dapat pa ba si Kaufman? Ano pa ba, rin, ba yan? Talaga bang maaasahan yan na sa kanyang ginagawa sa dating presidente? Kaya lang, siyempre, tama rin yung sinasabi ng mga DDS. Ultimately, ang magde-decide pamilya. Ang tanong, may tiwala pa ba ang pamilya? Buo pa ba ang tiwala? Hindi rin natin alam. Kaya lang, kung makikita nyo ngayon, si Sara tahimik, hindi nagre-react. ang ginagamit na ang ginagamit na palusot ni Sara, yung ano, yung lindol. Ayaw niya na raw muna mag-comment diyan sa ICC case na yan. Yung lindol na daw muna. O sige, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang Attorney Enzo Bunyog.